Mga ka-immortal, kung ikaw man ay mahilig sa mga ganitong video, mga lihim na karunungan, huwag kalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang update sa aking mga video. Malapit na naman po ang Holy Week, ang mahal na araw o Semana Santa. Tuwing sasapit ang Holy Week, maglalabasan na naman ang mga sikat na mga antingero, mga pit healer, at magpapalakita sila ng kanilang mga gamit, mga agimat, mga anting-anting, at ang kanilang mga pinagdidebosyonan ng mga medal, pinakikilala nilang mga malalakas. Mayroon mga kilalang mga antingero, mga pit healer, mga albularyo na pinapakilala nila na pinakamalakas daw ang kanilang mga gamit, ang Trispico. Mayroon naman nagpapakilala na ang gamit daw nila ay atardar, malakas daw sa gamutan, sa proteksyon at agimat. Mayroon naman mga nagsasabi na antingero na pinakamalakas daw ang Infinito Diyos. Maganda daw na depensa, proteksyon, kahit daw sa gamutan, sa spiritual na bagay ay talagang maasa na malakas. Pero alam niyo ba kung ano talaga ang malakas na medal na magandang itangan, pamproteksyon, pangkalahatan? Mga ka-immortal, kung ikaw ay interesado sa aking kasagutan, tapusin mo ang video para malaman mo kung anong aking kasagutan. Mga ka-immortal, marami pong nag-iingat o maraming nagtatangan ng mga medal, Infinito Diyos, atardar, Trispico, o kahit na ano pang mga medal na sinasabi nilang mga malalakas. Pero alam nyo ba na kapag ito ay suot mo at nakahalubilo ka sa mga ibang religion, halimbawa sa mga Protestant o sa mga Islam, kapag nakita nila itong suot-suot mo, automatic iisipin nila at sasabihin may agimat ka, may anting-anting ka. Pero yung mga ibang religion, hindi sila maiilang sa'yo. At kahit mga body spirit, hindi yan sa'yo maiilang. Pero alam nyo ba na mayroon isang medal na kapag iyon ay nakita sa'yo, kahit anong religion, naiilang sila sa iyo at mag-aalangan na kahit pa mga maruruming espiritu, maaalangan sila. Ayaw nilang makikita yon kahit mga demonyo. Ito mga ka-immortal yung sinasabi ko na medal na talagang malakas. Isa po siyang Benedictine Crucifix. Kaya ko po siya sinabing talagang malakas dahil kapag po ito ay suot mo o kaya ito ay daladala mo, kapag nakita ng ibang religion o lalo na yung mga Protestant, naaalangan sila. Ayaw nilang nakikita yung si Jesus Christ na nakapako sa krus. O kahit pa ang mga maruruming espiritu at mga demonyo, ayaw nilang nakikita ang crucifix ni Jesus Christ. Kaya nga ang Benedictine Crucifix, ito yung ginagamit na pang-exorcism, ito yung ginagamit na pampalayas sa mga maruruming espiritu at sa mga demonyo na sumasapi sa mga tao. At kahit na yung mga santo, kahit na yung mga santa, yung mga naging banal, ang hawak nila ay crucifix ni Jesus Christ. Kaya sila naging banal, yun ang naging proteksyon nila. Ang Benedictine Crucifix po ay ang nasa likuran niya yung cross ni Saint Benedict. At ito naman ang likuran niya, medal ni Saint Benedict. Kung mapapansin nyo, kahit Saint Benedict, hawak-hawak niya ay crucifix ni Jesus Christ. Yan, o. Kaya siya naging isang banal, naging isang santo. Yan, o.
Ayan ang likuran ng Benedictine Crucifix. Ang medal ni Saint Benedict nasa likuran niya. At hawak din ni Saint Benedict yung krus ni Jesus Christ. At kaya ako sinasabing ang pinakamalakas talaga na medal ay ang crucifix, dahil lahat po ng naging santo, lahat po ng naging santa, lahat ng naging banal, sumampalataya sila kay Jesus Christ at sa crucifix. At lahat po ng panalangin, katulad po ng mga ginagamit na dasal sa Trispico, Atardar, Infinito Diyos, o kahit na anong mga medal, ang panalangin po na ito ay para lang sa crucifix ni Jesus Christ. Yung Ama namin, siya mismo ang nagturo kung paano magdasal sa Diyos Amang nasa langit, para yon sa Kanya. Yung Aba Ginong Maria, yung sumasampalataya ko, nakasentro yung dasal na yung para kay Jesus Christ. Kahit na yung papuri. At karamihan mga ka-immortal sa mga nagtangan ng mga crucifix, sila ay mga naging banal, sila ay mga naging santo, naging santa. Pero yung mga nagtangan, nag-alaga ng mga nagdebosyon sa mga Trispico, sa Atardar, sa Infinito Diyos, o sa ano pa man mga medal, sila rin ay naging malalakas. Kaya lang sa sobrang lakas nila, nagiging matapang sila. At sa sobrang lakas ng enerhiya, sa kanilang katawan, nakakalimot sila. At ang nagiging ending nila, madalas sa kulungan. Mga ka-immortal, kung natapos mo man po ang aking video at inabutan mo man ang katapusan ng aking kasagutan, huwag kalimutan mag-subscribe and like and share sa aking YouTube channel. Salamat po. God bless you all. Ingat tayo lahat.